Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 23, 2026. Umiiral po sa ating bansa yung easterlies dito nga po sa may parte ng Metro Manila. Kaya asahan pa rin natin yung malinsangang panahon. Habang yung extension naman ng kaulapan ng low pressure area na nasa loob ng ating bansa ay posibleng magdala po yan ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa parte ng Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, stable pa rin naman po yung posibleng bagyo na ating minomonitor sa ating advanced weather forecast at posibleng nga pong maging maulan by end of May at first week ng June. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat na nga po sa ating mga kababayan dahil posible tayong makaranas na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so possible nga po by May 24, so expected natin by May 24, yung low pressure area, nasa loob pa rin po yan ng ating bansa. At asahan natin may chance ng mga isolated rain showers sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng gabi, medyo mataas na ang tsansa na malusaw ng low pressure area na nasa loob ng ating bansa at magkakaroon ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan po yung nakikita natin sa monitor na nasa parte po yan ng Guam. At pagdating naman po ng May 25, so expected nga po natin na maintain pa rin po yung low pressure area sa labas ng ating bansa. At asahan naman po natin sa parte ng Palawan, magkakaroon ng mga isolated rain shower hanggang sa may western section ng Visayas at ng Mindanao. By May 26, Tuesday, so asahan po natin na meron pa rin po tayong mga pag-ulan na asahan sa Mindanao at yung extension ng kaulapan ng low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin nga natin, meron na nga pong hangin na nanggagaling nga po dito sa may parte ng Vietnam. At ito nga po yung posibleng habagat. Pagdating nga po ng gabi ng May 26, asahan nga po natin na mataas ang tsansa na magkaulan sa parte ng Palawan, western section ng Visayas, ganoon din po sa parte ng Mindanao. At habang yung low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay posibleng maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng May 27, so expected nga po natin by May 27, bilang isang bagyo, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa at kung makikita nyo nga po, malawak ang kanyang diametro at yung paghahatak niya nga po ng hangin dito sa may parte ng South China Sea, ito po ay posibleng magdala ng mga mahinat katamtamang pagulan sa parte ng Mindanao. Pagdating po ng gabi, so expected na po natin may mga isolated rain shower pa rin po tayo sa Palawan at maging ganun din po sa may parte ng Mindanao. By May 28, sasa natin, wala pa masyadong malalakas na pagulan sa ating bansa habang yung low pressure area ay lumalapit yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng gabi ng May 28, so same scenario pa rin po, may mga mahihinat katamtamang pagulan o mga pag-ambon sa parte ng Luzon at Bicol region. Pagdating naman po ng May 29, so possible by May 29, asahan natin may mga biglang pagbuhos na ng pagulan sa parte ng Palawan at habang yung sama ng panahon nasa labas ng ating bansa ay sa ngayon po mababa pa naman ang chance niya na pumasok sa ating bansa. Pagdating nga po ng gabi ng May 29, mas lalakas pa nga itong posibleng bagyo at asahan natin na mataas na ang tsansa ng pagulan sa parte ng Mindanao. Posibleng may malalakas na pagulan na po yan dahil nga po sa paghatak nito. Dito nga po sa may posibleng habagat at asahan din po natin sa parte ng Palawan at ng Central Luzon including Metro Manila ay magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan pero mahinat katamtaman lamang po ito. Pagdating naman po ng May 30, mas lalakas pa nga itong bagyo na ito
at asahan pa rin po natin na mababa ang landfall scenario. Pero yung paghatak niya nga po sa posibleng habagat ang magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng gabi ng May 30, so saan po natin mataas ang tsansa ng pagulan pa rin sa may Mindanao, Palawan, western section ng Luzon. By May 31, so expected natin by May 31, mataas ang tsansa ng pagulan sa may Palawan at western section ng ating bansa habang patuloy na lumalakas itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po mataas ang tsansa ng pagulan sa parte ng ating bansa dahil nga po rito sa paghatak ng bagyo sa posibleng habagat. By June 1, so ito nga po ay patungo sa may parte ng Japan at asahan nga po natin sa gabi mas madalas nga po makakaranas ng pagulan ang ating bansa kaya mas maigi po makapaghanda na po tayo dahil nga po alam naman natin na mataas sa mga tsansa lagi at mabilis binabaha ang ating bansa para po makapaghanda tayo. Pagdating po ng June 2, mataas po ang tsansa ng mga pagulan pa rin sa western section po ng ating bansa pagdating na umaga at lalong-lalo na po pagtungtong ng gabi, mataas ang tsansa na may mga malalakas na pagulan sa Palawan, western section ng Luzon. Ganoon din po sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces at kasama rin po ang buong Luzon. By June 3, posible nga po nasa parte na ng Japan itong bagyo habang ito naman po yung sinasabi nga po natin na posibleng habagat na magpapaulan na nga po muli sa ating bansa. Pero again, inuulit po natin na itong advanced weather forecast na nakikita po natin ay advanced prediction pa lamang ng European Center. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong sama ng panahon na ating nakikita sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people.